floor director, cameraman, makeup artist, rolled into one. O, di ba sa lahat ng mga SB fans dyan na hinahanap siya, alam nyo na. Plus, ang mga subscribers natin na talaga namang nagtatanong, sino ba yan si Don Don? Si Don Don. Yun po, hindi po yung dati kong editor sa Abante na si Don Don Sarmino. Iba po yun. Ito po ay Don Don din. Donita na nga ang tawag namin sa kanya. Na nagpapasa proud na proud. Tuwan-tuwa siya sa napanood yung vlog interview ni Kim Chu kay Bossing Vic Soto. Diba? Kasi nga, in a very rare moment o rare interview na matatawag sa YouTube channel ni Kim, talagang biriin mo, napagbigyan siya na considering na nung mga nakaraang araw o nung sisimula uli na magkaroon sila ng tapatan ng noontime show si Bossing Vic sa IT, tapos itong UEAT, tapos itong si Kim Chu nasa Showtime. O di ba? Pero lahat 'yan ay wala. Hindi pinag-usapan 'yan kasi yung mga tanong na ipinukol ni Kim tungkol sa politika, personal life, mas naging interesante ang mga natutuwa ako doon sa mga reaction kasi may mga nababasa ako na si Bossing Vic ay aliw na aliw sa hagikik. Yes, hagikik ng isang Kim Chu. Pag umahagikik na kasi siguro talaga, ano ba yun? Siguro nga, namomonitor, kasi totoo po yun, sa mga, pag may mga live, ano po sila sa studios, meron yung mga TV. Tapos may monitoring team doon, may mga tao doon na nakatutok na, o so kunwari tingnan nyo kung anong portion na yung ilalabas ng Showtime, anong portion ilalabas ng Itbulaga. May mga ganon, totoo po yan. Ganon din naman po sa Showtime, minomonitor din naman nila yung nangyayari sa EAT at ginomonitor din lang nangyayari sa, ganon talaga, normal po yun na tanawin sa mga shows na nagtatapatan. So anyway, siguro, sabi nung nag-comment, pag minomonitor marahil ni na Bossing itong programa ni na Kim at ni ng Showtime, nakikita nila at naririnig kung gaano kabungis-ngis itong si Kim at siguro aliw na aliw sila kasi sinabi talaga ni Bossing Vic Soto na isa sa mga rason kung bakit siya napapayag magpa-interview dun sa YouTube channel ni Kim Chu ay dahil natutuwa nga daw siya sa pagiging bungis-ngis. Kumaga si Sarah Geronimo kinatuwaan din niya minsan na mga baliw ding tumawa at iba rin ang kabakla, ang pagiging bakla. Si Kim Chu ganun din. O di ba? So yun. Mula nga sa mga personal lang sa politika, tinanong ni Kim doon kung kung papasok siya sa politika. Ang ganda-ganda nung sagot ni Bossing Vic na sabi niya, yung kapatid niya si Senator Tito Soto nasa politika niya, yung anak niya na poging-pogi na si Mayor Vico, malapit na ako lumipat sa Pasig. Charot! Mayor nga ng Pasig. Sabi niya, maraming nagtatanong daw sa kanya kung interesado. Kahit dati pa, nung araw pa, kahit nung close pa sila yun, kakasama silang madalas ni Pidol, ang yumaong si Dolphy na dahil pareho rin niya, ang dami rin nag-i-encourage o nag-i-enganyo na pasukin nila yung politika. Pero sinasabi lang niya na, sabi niya, and I quote, sa akin naman, pwede ka naman maging public servant na hindi ka namumulitika. Never kong in-entertain, okay na akong rara boys lang, alalay lang, taga-kampanya lang. Yun ang naging sagot niya doon sa tanong kung bakit nga ayaw niya or hindi siya pumapasok ng politics. Tapos tinanong pa rin ni Kim na magkano ang kinikita ngayon ni Vic, gaano na ito kayaman. Pero sinabi lang niya, hindi niya in-enumerate, hindi niya pinagyabang kung ilang bilyon meron na siya. Ilang bilyon? Di ba? Bilyonaryo. Kasi sabi lang niya, sakto lang, komportable lang sa buhay. Through the years naman, palaki ng palaki yon. Siyempre, tumataas din ang cost of living ng mga Pilipino. So, sumasabay lang yun. Di ba ganda? Basta komportable. I love the word komportable kasi totoo naman, hindi rin kami mayaman. Pero komportable kami. Komportable tayo doon, di ba? Oo, kahit once a year, nakakapag-travel ka, nagagawa mo yung mga gusto mo, nakakapagbakasyon ka, araw-araw, kahit papano, meron kang 3-4 na meal. Di ba? 3-4 na meal, kasama ang merienda, midnight snack, mga ganon. Maayos naman ang kahit mahal ang mga gasolina o ang mga yun yung ibig sabihin ng komportable. But the thing is, siyempre, yung pagiging komportable ni Bossing, malayo naman sa pagiging komportable natin. Kasi, alam naman natin, wala natin maglokohan, bilyonaryo yan si Bossing. Di ba? Ngayon,
Tinanong din ni Kim kung ano yung most valuable gift o na ibigay niya kay sa kanyang asawang si Pauline Luna na ilang months na rin na naglilihi ngayon dahil buntis sa ikalawa nilang baby na si Tali, di ba? At magiging ate na si Tali. Ang sagot niya bonggang-bongga rin. Unconditional love. Di ba? Sana may nagsabi ng ganyan sa akin, no? Unconditional love. Mahirap talaga. Nainggit na naman ako. So, ang saya lang. Pero sinabi niya, dinagdag niya na isa sa mga valuable lessons din na gusto niyang matutunan ng kanyang anak, ng anak nila ni Pauline na si Tali, ay yung mamana sa kanya yung pagiging pasensyoso. Oo, sabi pa nga niya, sa buhay daw kasi, kailangan very patient ka. Hindi lahat ng gusto mo, ibibigay ng Panginoon o ng tadhana. Kapag hindi mo nakuha, you have to be patient na siguro, balang araw darating din. Kung hindi man, may rason yun. O diba, yun daw yun ang isa sa mga virtue na gusto niyang matutunan ni Tali. Sa ngayon daw kasi, very impatient. Kapag matagal yung pagkain, umiinit ang ulo. Kakatawa yun, ano? Kung matagal yung pagkain, umiinit yung ulo, ibig sabihin siguro si Tali, pag hindi agad na isuserve yung pagkain sa kanya, umiinit yung pagkain pa rin talaga, ano. Siyempre, mag-anak kanino pa na yun. Eh, alam naman natin, si Pauline Luna, nung bata siya, ganyan din ang mga pinagdaan niya. Dahil taba-ching-ching din naman si Pauline nung araw. O, di ba, nung naging conscious na lang siya sa kanyang pangangatawan, sa kanyang health, nung sumisikat na siyang artista, di ba? So, anyway, hanggang na nung naging batuan nila ng interview, and si Kim, sabi nga niya, isa sa mga most worthy or most notable interviews niya, yung pakikipagtsikahan niya kay Bossing V, kasi kahit hindi nila tinalakay yung kompetisyon nila sa noontime show, eh ang dami niyang narinig na bago at ang dami niyang kumbaga naitanong na inasahan niya yung mga ganong sagot, and kinatuwa yun ng mga followers ng parehong dalawa. At kami rin, bilang ako, natutuwa din ako sa pagkabungis-ngis ni Sian tuloy ni Kim, at sa pagiging namang mabait at very, kahit sabihin natin medyo kuripot sa totoong buhay, very generous naman din magpahayag ng kanyang opinion. O di ba? On that note, mga Kimi fans dyan at mga Bossing Vic fans, maraming salamat po sa inyong lahat. Kami po ang inyong lingkod, Papa Unbettable Ambet Nabus, dito lamang sa Unbearable Channel.